Ang sabi ng poong mahal, sa daigdig ako ay ilaw. Kapag ako ay sinundan, ang dilim ay mapaparam at sa akin mabubuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang nasa daan na si Jesus patungong Jerusalem, ibinukod niya ang 12. Sinabi niya sa kanila, "Aakyat tayo sa Jerusalem. Dooy ipagkakanulo sa mga punong saserdote at mga eskriba ang Anak ng Tao. Hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hentil. Siya'y tutuyain, hahagupitin at ipapako sa krus. Ngunit muli siyang bubuhayin sa 3 araw." Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. "Ano ang ibig mo?" tanong ni Jesus. Sumagot siya, "Sana'y ipagkaloob ninyo sa 2 kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kaliwa at isa sa kanan. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi." Sabi ni Jesus sa kanila, "Makaiinom ba kayo sa kopa ng hirap ko?" "Opo," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ang kopa ng hirap ko ay maiinom nga ninyo, ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo ay para sa mga pinaghandaan ng aking Ama." Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkakapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hentil ay naghahari sa kanila, at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat na umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Ang sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Tulad ng Anak ng Tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. 2 karakter na may parehas na sinapit na karanasan ang ikinukwento sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Narinig natin sa unang pagbasa ang panalangin ni Propeta Jeremias. Abot-abot ang dasal ni Propeta Jeremias sa Panginoon dahil sa pag-uusig sa kanya ng mga tao. Gusto siyang ipaligpit. Gusto siyang patayin. Nais siyang isakdal ng mga tao sa kadahilanang pangangaral. Imagine nyo, no? Nangaral ka lang, ipapapatay ka na. Nagturo ka lang,
ililigpit ka. Pinagsasabihan kasi ni Propeta Jeremias ang mga tao na ituwid ang kanilang buhay. Pinangangaralan niya sila na magbalik loob sa Diyos. Ngunit sa halip na magpasalamat at tanggapin ang kanyang pangaral at mga turo, galit at pag-uusig ang naging sukli ng mga tao. Imagine ninyo, no? Nagsabi ka lang, huwag magnakaw. Paglabas mo, makakatanggap ka na ng death threat. No? Nagsabi ka lang na, huwag magsisinungaling. Di ba? Pagtalikod mo, kung ano-ano na sinasabi sa iyo. No? Kakatakot, no? Ganoon noon. Ngayon ba ganon pa rin? Ito rin po yung sinapit ni Jesus sa kamay ng mga tao. Parehas ng sinapit ni Propeta Jeremias. Pag-uusig, pagpapahirap at kamatayan ng dahil lang sa pangangaral ng salita ng Diyos. Minsan, hindi mo maunawaan ang tao. Dahil sa kanya-kanyang paniniwala, hindi mo malaman kung ano ang mabuti at masama sa kanila. Pag pinagsabihan mo, sila pang galit. Turuan mo, ikaw pa ang masama. Gabayan mo, pakialamero ang tingin sa'yo. May gawin ka o wala, may masasabi at masasabi sa iyo. Di mo alam saan ka lulugar, no? Magtuturo ka pa ba o hindi? Pero naisip ko lang, yung taong magdanakaw, ang magagalit lang naman kapag pinagsabihan mong huwag magnakaw. Yung taong sinungaling lang naman, ang magagalit kapag sinabihan mong huwag magsinungaling. Pansinin nyo, yung mga taong ganon, nanuot sa kanila yung kasalanan. Pero yung taong nadala lang sa kasalanan, kapag sinabi mong huwag magnakaw, yung nakapagnakaw lang dahil nadala, wala kang maririnig doon. Yung taong sinabihan mong huwag magsinungaling, nakapagsinungaling lang dahil nadala lang ng sitwasyon, wala kang maririnig doon. Madaling magsisi yung mga yon. Pero yung mga taong nagagalit, kapag pinagsasabihan, yung mga taong nagre-react, kapag tinuturuan, sila yung nanuot sa kanilang kasalanan. Kaya nga, sa panahon ngayon, maliligaw ka. Kahit ginagawa mo yung tama, kapag hindi mo alam kung bakit mo ginagawa ang isang bagay, maliligaw ka at mawawala ka. Kung hindi mo kilala ang sarili mo, sigurado masisira at mawawala ka. Mabuti na lang, malinaw kina Jeremias at Jesus kung sino sila at kung saan galing ang kanilang ginagawa. Alam nila kung sino ang babalingan sa oras ng kahirapan. Kilala nila kung kanino galing ang kanilang karunungan. At higit sa lahat, malinaw kina Jesus at Propeta Jeremias na ang Diyos ang kanilang pinaglilingkuran. Ang Diyos ang kanilang pinaglilingkuran. Ito marahil ang pinagdadaanan ng marami sa atin. Kaya nawawala sa sarili ay dahil hindi kilala ang sarili. Kaya naliligaw ay hindi o dahil hindi alam kung saan kukuha ng direksyon. Kaya namamalik ng pag-iisip ay dahil walang pinakikinggang pangaral. Sa panahon ngayon, sa dami ng ingay, sa dami ng mga sabi-sabi, sa dami ng panghuhusga at kanya-kanyang paniniwala, ang daling mawala at maligaw. Lalo na
kung wala kang kinakapitang matibay at sinasampalatayanang malinaw. Mga kapatid, tayo po ay inaanyayahan ng ating mga pagbasa na bumaling sa Diyos. Sa mga panahong nawawala ang pagkilala natin sa ating mga sarili. Sa mga pagkakataong naaapektuhan tayo sa mga sinasabi ng iba, humingi ng lakas sa Diyos. Dahil ang Diyos ang nakakakilala sa atin ng lubos. Amen.